Fabcon, amoy nakaka-joyful. 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 Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister El. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA. It's sa atin, Malu, ha? Bakit may phobia na ba sila sa atin, ha? Kung maganda naman ginagawa, di naman sila matatanggal Ay, magre-resign pala. Oy, sabi rito, Sister L, dapat daw sipain ni BBM ang mga commissioner ng komisyon sa wikang Filipino. Bakit? Bakit daw? Sabi, biruin mong inawardan nila ang mga sarili nila ng highest award nila mismo bilang kampiyon ng wikang Filipino. Ha? Talaga, inawardan nila yung mga sarili nila. Ayan. Parang paka-ironic naman ng Lakay. Sila rin yung mga nagre-retag sa mga libro namin. At wala silang credentials bilang ekspertos ng wika. Ayan. Up in arms ang akadema, writers at mga eksperto sa wika. Aba, may mga issue pa lang ganyan sa komisyon ng wika, ha? Ayan. O, ito pa isa. Anong name, sir, ng beauty queen? Ano ba yan? Akala ko naman na may kinalaman pa dun. Sabi naman to isa alam mo ba ang contact number? Ambira kayo, ha? Alakay ang Department of Health, nasa meeting lang daw kasi yun naman Monday. pala. Actually, si Okay. Dr. Mercado, Lakay, nung nasa PhilHealth ba yun? PhilHealth Nagpapa-interview sa atin yan, di ba? Ganun ba? Naalala mo? Nakalimutan mo yata. Siguro baka busy nga lang sa sa issue ng leptospirosis ngayon. At sana ipa-exhume yung mga expired na gamot dun sa Quezon City. Sa Novaliches. Sandali lamang sa mga reports. Abay, sino ba naka-standby, Jeric, ha? Alam po niyo mga kaibigan, nakakuha ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng ISO 9001 certification para sa 16 nitong Casino Filipino sites at branches bilang pagkilala sa pagsunod na ahensya sa mga international na pamantayan sa kalidad. Tinanggap ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco ang certification mula sa DQS Certification Philippines Incorporated sa isang seremonya sa Pasay City noong August 13. Saklaw ng certification ang mga Casino Filipino sites sa Mactan, Benicia, Calamba, Town Center,
Premier, Apo View, El Rancho, Fuente, Subic Bay Yacht Club, Tropicana, Adriatico, Grand Imperial, Jensen, Iloilo, Oriental Pavilion, Lisul Ward of at Cagayan Valley. Ayon kay Tenko, mahalagang milestone ito para sa PAGCOR at patunay na dedikasyon ng mga empleyado na itaas ang pamantayan ng operasyon ng ahensya. Sinabi pa niya na makatulong ang ISO certification sa pagpapalakas ng mga proseso, pagpapahusay ng efficiency at pagtiyak ng higit na consistency at accountability sa paghatid ng serbisyo at mandato ng PAGCOR. Sino ba yung lumapit sa akin minsan na nagre-reklamo? Sabi niya, pakisumbong naman sa PAGCOR, ayan, yun daw panalo niya, ayan, sa online gaming. Hindi binigay. Hindi binayaran. Oo, naalala ko yan. Milyones kasi, ha? Oo, Ayan. nasa ilang milyon lakay? 300 something million eh. 390 something million yata yun. Ayan, kaya, online to lakay, di ba? Ayan, online gaming. Yes, ayan, oo. kaya ingat-ingat ka sa mga ganyan, ha? Pero ilapit natin kay lakay. Kanino? Kay Chairman Altenco. Kaya para nga, ma-check. ayan. Standby, Henry Uri. Ano ang latest ang ampo ng mga Duterte? Oras, Sister L. 9:55. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Elle. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan. Kumadre ngayon na Sister Elle. Sino, Lakay? Kumadre Annalisa Gay. Ay, hello po. Happy birthday, Ninang Lisa Gay. Annalisa Gay. Annalisa Gay. Hi, Mula sa Ninong kanyang MG. dating boyfriend, Michael is my guy. Ayan, happy birthday, Mama Annalisa Gay. At ang sabi ni Ninong Michael, ang ating business correspondent, opening ng palitan ng dollar, 61 pesos and 75 centavos. Wow. Mukhang aabot yata ng 62 sa. Huwag naman, ha? At good morning din kay present. Sabi ni Noble Attorney Cornelio Samaniego III. Attendance check pala. Attendance check, Oy, si Sir Aman Tosino, attendance check din to eh. Good morning po. Ayan. Nako, eto si sabi ni Bishop Ephraim Pautagana, Sister Elle, sandali lamang Henry, ha? Ayan, dahil parang nawalan tayo ng pag-asa sa mga nangyayari sa bayan, di ba? Ano ang kanyang words of wisdom? Ang words of wisdom, ang mensahe ng Bishop Ephraim Pautagana, Sister Elle. There may be times when seemingly insurmountable obstacles may hamper our Christian walk. We may even be faced with giants much bigger than us. Despite all this, it's comforting to know that God, who is bigger and stronger than any giants, sees us and He is in the midst of our battle, ready to lead us to victory. Wow! Let us walk confidently, holding on to God's promises and claiming victory in Christ alone. Wow! Nakatats naman, ha? Very positive. Inspiring. Yes. Ayan, Dapat positive. lagi lang tayong positibo sa gitna ng mga nararanasan natin ngayon. Huwag mawalan ng pag-asa. Pag-asa. Ayan.
gaano man yan kalaki. Mas Parang, malaki pa rin si Lord. Yes, parang si Vice President Sara Duterte Carpio, umaasa siya na hindi siya ma-impeach. Ayan. pero alamin muna natin, Lakay, ang latest sa nabanggit mo kasi si VP Sara, puntahan muna natin Si ang Henry defense. Uri. Ayan, RH7 Henry Uri, anong latest mula sa defense? Wala nang atrasan, Sister Mayor, wala nang atrasan ng muling pagpapatuloy ng pagsalang sa korte nitong dating disbursing officer ng Office of the Vice President, si Ms. Gina Acosta, na ipagpapatuloy naman ng prosecution ang cross-examination sa kanya. Si Gina Acosta, ang witness na inharap ng prosecution para nga alamin kung saan napunta yung mga confidential fund na naudlot naman yung pagdinig nung kabilang linggo noong Miyerkules sapagkat pinahinto nga ng Senate Impeachment Court ang paglilitis dahil na rin sa masamang panahon. Pero ngayon ay kumpleto na. Narito ako sa pagitan ngayon ng dalawang nagbabangga ang pinto. Itong pintuan itong Senator Lorenzo Peña Darom. Dito naririto itong defense panel. At ito namang Senator Ambrosio Padilla Rom ay dito naman naririto itong prosecution. Kapwa puno na ng kanilang mga abogado ang dalawang kwartong ito at any moment from now ay magsisipaglabasan na rin sila at magtutungo na nga yung iba ay naroon na sa impeachment court habang nag-aantay ng proceedings. Ngayong araw na ito ay inaasahan naman na uusad ang paglilitis at magkakaroon na ng cross-examination ang panig ng depensa dito kay Ms. Gina Acosta. Narito na si Attorney Paua, of course, yung kanilang lead counsel sa Attorney Sheila Season at ng iba pang mga abogado mula sa panig ng defense panel. Yan muna ang mga sitwasyon dito sa Senado. Sa impeachment court ako si Henry Uri para sa Vice President Special Coverage ng impeachment trial ng DCRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Aris number 7, Henry Uri. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DCRH Special Coverage. Please If I rise. get impeached, then that is my end. Ayan. Please rise. Ayan. Justice Senator Judge Raymond Datpas. Punta na natin, Please come Lakay, in. ang Senado sa ika-17 araw ng impeachment trial. Pang 17 na ngayon? Yes, Lakay, ni Vice President Sara Duterte. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, pagkatapos nga ng 2 araw na suspension noong nakarang linggo ay balik ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng hearing na pinamunuan ni Senador Cis Escudero yung para sa postponement ng barangay SK election kanina, ay agad humihis ito, kinantay pa siya ng ilang segundo dahil nauna na yung mga senador at ni Senate President Sharon Gatchalian na nakapasok dito sa Senate hearing. Sa ngayon ay pinamumunan ni Senator Joel Villanueva ang panalangin para sa lahat ng mga senador sa pagpapatuloy na ng impeachment trial sa araw na ito. At muling sa sana sa witness stand si Ms. Gina Acosta, yung dating supervising disbursing officer o SDO ng Office of the Vice President na matatanda nung nakarang linggo kanyang kinonfirma na ibinigay o yung autosan na ibigay kay Colonel Raymond Lachica yung 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President nung huling bahagi ng 2023 ay ang order ay galing mismo kay Vice President Sara Duterte. Yan din yung sumunod pang Tigo 125 million pesos na na-release sa una, pangalawa at pangatlong quarter ng taong 2023. Yung una ay 2022, tapos may tatlong na nasundan. Kaya yun yung naging sentro ng kanyang testimonya noong nakaraang linggo. Wala pang pagkakataon ang depensa may cross-examine itong itinuring nila
o yung itinuri nila na hostile witness dahil ito ay galing na mismo sa office of the Vice President. Ito ang bago pinanover ni Senator Gatchalian, yung pamumuno dito sa hearing kay Senator Chis Escudero. Binati muna ng happy birthday dating Senate President Tito Soto at ngayong Senator Kiko Pangilinan. Ngayon, ringgan na natin ang ika-15 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. In the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Today we shall resume with the direct examination of Ms. Gina Acosta. The clerk of court, through the Sergeant-at-Arms, is directed to kindly situate Ms. Gina Acosta to the witness stand. Ma'am Gina, sa witness stand na po kayo. Okay. Before we continue, appearances for the parties. Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready. Good morning, Your Honor. Same appearances for respondent accused. May I now turn over to Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, for the continuation of the direct testimony of our witness, Your Honor. Yes, you may. Attorney Ligutan, you're recognized. Thank you, Honorable Chua. Ma'am Gina, patuloy po kayo magbibigay ng testimonya base po sa nauna ninyong panunumpa nung nagdaang linggo. Naunawaan niyo po ba yan? Opo, Your Honor. Mayroong buntag po sa tanan. So under oath pa rin po kayo at magpapatuloy po yung inyong direct examination. Good morning to you as well. Attorney Ligutan, your witness. Magandang umaga. Good morning again, Ms. Gina Acosta. Kumusta po kayo? Good morning po, sir. How are you? Medyo kabado po. Kabado pa rin. Now, let's continue. Now, nasabi mo during the previous hearing na na-withdraw yung 125 million pesos in cold cash sa isang araw lang. Di po ba yung rason doon that you had to withdraw 125 million pesos in one day on December 20, 2022 kasi nga hindi na siya magagamit ng opisina nyo from after December 31, 2022. Di po ba? Ang pagkakaalam ko po na yung confidential fund for 2022 dapat po magamit po within the year 2022. Okay. Until December 31, tama po ba? Now, by the way, nasabi mo na you put yung 125 million pesos sa 4